So hello guys, ang ganap ko ngayon ay a day in my life. So pagpasensya nyo na yung aking nguso at talagang parte yan ng aking pagkatao. Char. At ayan nga, nagkataon akong bukas ko maligo kasi mag-i-start na tayo ng trabaho. Today is maglilinis ako ng freezer, ng refrigerator kasi may mga dumating na manok kagabi na bigay ng anak na amo ko. So kailangan ko siyang ayusin kasi sabi ng anak ni amo ko kailangan nakasalansa ng maayos. So nilinisin natin ngayong araw ang freezer. So ayan, tingnan nyo, iniisa-isa ko na tinatanggal yung mga laman ng freezer kasi kailangan yan i-check yung mga dapat na itapon, yung mga pwede pa, para at least alam natin kung ano yung pwede pa natin pakinabangan sa freezer at yung pwedeng itapon. So ayan, natanggal ko siya isa-isa. Meron kasi dyan inaabot na ng taon, yung mga gulay na hiniwa, ginisa, kasi mahilig si ama sa ganun, yung magigisa. Tapos hindi naman niya kakainin, ilalagay niya sa freezer. Tapos inaabot ng taon. Ganun po talaga siya. Simulat dumating ako dito, ganun ang ginagawa niya. Maggigisa siya ng maraming kamatis, tapos ilalagay niya sa freezer, tapos inaabot ng taon, hindi na nauubos, hanggang sa nagkakaroon na siya ng amag-amag. So ngayon, ginagawa ko, tinatanggal ko para naman di kami magkaroon ng sakit dahil sa mga amag-amag na yan. So ayan yung mga harina, ayan yung mga tinapay na inabot na ng taon, natatapon ko lang yung mga yan. Tsaka yung mga nakaraan na niluto. Nakaraan taon pa, bago pa lang ako dito, niluto na yun, tapos nilagay ko dyan sa freezer, pinalagay ni amo. So tatapon ko na siya lahat kasi kailangan na siyang i-dispose lahat. Kailangan natin linisin ng freezer para meron ding space paglalagay yung mga laham na darating sa ilang araw na lang ba? 2 days po ay mayroon na namang katayan ng laham dito sa Saudi Arabia. Ayun yung kanilang tradisyon, yearly, bukod sa Eid Ramadan. Meron silang tinatawag na pagkakatay ng mga laham, ng mga karuf, yan. So, kailangan natin lagyan ng space din. Kaya nililinis ko rin yung freezer na yan kasi pag dumating yung laham bukas or susunod na araw, hindi ko alam kung kailan, meron siyang space kasi magkakatay dito ng 4 daw na karne. 3 sa anak niya, 1 sa kanya. So, plus may darating pang sa labas na isang buong karuf. Dadalhin dito katay na, hihiwa-hiwain na lang namin. So, kailangan may space talagang aming freezer. Kaya kailangan talaga linisin ang freezer. Ayan nga, tapos na ako sa kabilang side na isalansan ko na yung mga manok na binili kagabi ng anak ng amo ko. Sana magustuhan niya yung aking pagkakasalansan. So ngayon dito naman tayo sa mga lagay ng mga harina or corn flour. Hinugasan ko yung box niyan. So ngayon pinunasan ko ng para at least hindi masyadong basa. At ibabalik na natin yung mga laman niya. Mula taas hanggang baba niya, nahugasan ko yan lahat. So pinunasan ko at binalik ko lang isa-isa. At yan nakikita, patapos na rin ako ngayon maglinis ng freezer. At ayan ang ibinabalik ko na lang yung mga laman niya kasi tapos na. Bali yung baba niya, yung refrigerator, tapos ko na rin yan nung nakaraan pa. Iniisa-isa ko lang kasi syempre may mga utos din si amo na kailangan natin sundin kasi pag minsan may ginagawa ako, sumasabay na may inuutos siya kaya napapahinto ako. Kaya sinasabi ko kinabukasan na lang yung iba. Yung ngayon, gagawin ko muna yung ngayon, kaya kong gawin hanggat meron pang time. So, ayan. Tapos na ako. Sana magustuhan nyo ang aking pagkakasilinis at pagkakasalansan. Ayan na po siya. Malinis na, diba? Sana nagustuhan nyo yan. At ni amo. Sana magustuhan ang anak ng amo ko at ni amo. Yan. So, ngayon, after ko nyan, syempre, pagkas ko maglinis lahat-lahat, nagpaluto si mga amo ng DIY pizza. So, yung DIY pizza, ayan yung gawa sa toast bread, tapos yung cubes na circle, ginawa niyang pizza. So, yung bali nakaraan, nagisa kami ng kamatis. Pinablender niya, ginawa niyang sauce. Ayan, di ba? Sarap-sarap tingnan, yummy. Ang sarap talaga. Ayan nga, at luto na ang pizza, DIY ni Madam. So, binigay ko na kay Madam at binigay niya ako ng 3 peraso para daw sa akin. So, sabi ko, thank you, Madam. So, ngayon, tinikman ko na siya, kinakain ko na. Tinitikman ko na kung anong rate ng aming ginawang pizza. Rate talaga. Masarap naman siya. Masarap yung yung nasa cubes, yung circle na cubes na ginawa niyang pizza. Masarap siya kasi manipis lang yung yung cubes. Kaya pag kinain mo, malalasahan mo yung lasa ng sauce tsaka ng cheese. Tapos sinamahan pa ng sesetun. So, masarap talaga siya. Ayan. 3 binigay niya sa akin. Yan, malalaki yan. Dami, diba? 3 malaking toast.
I mean, toast bread na gardenia, mga ganon. Ganon, 3 perasong ganyan ginawa niya. Bali, kalahating plastic yating ginawa niya ng toast. So, napasarap ako at napatimpla pa ako ng tea talaga. Nagtimpla ako ng tea para mamay-turn ang aking pizza, ang kinakain ngayon. So, ninanamnam ko pa rin ang pizza kung gano'ng kasarap siyang kainin. So, actually talaga masarap siya. May terno siyang, tea or Pepsi or 7-Up. Kaya lang wala akong 7-Up na ubos na. Kaya yan, tea na lang. Actually, kasi pag nag-grocery ako monthly, or minsan, hindi naman monthly, parang minsanan lang naman din kasi hindi naman ako laging lumalabas. So, pag may sobra lang akong pera, hindi namin kailangan Pag may sumusobra lang sa akin pera, kasi syempre mas kailangan lang pamilya ng pera, kaya nag-iiwan ako, yung tama lang, mga 100 real lang, pambili ng sabon, shampoo, toothpaste, mga pambili ng maliit na soft drinks, maliit na chichirya, isang bag na biskwit, okay na sa akin, masaya na ako, basta masaya ang pamilya ko, masaya na ako, Tama na muna tayo sa drama ngayon, so tatapusin ko muna ang aking pizza at dyan muna kayo. Bye for now, mga kaibigan!